Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ang ika-15 araw sa buwan ng October at ika-15 araw din po sa aming European Marian Pilgrimage. Actually, kami po ay nasa huling araw na ng aming pananatili dito sa Roma, sa huling bansa na aming dadalawin. Of course, kasama po ang Vatican, sapagkat mamayang gabi po, kami po ay naka-schedule na sa aming flight pabalik sa Pilipinas. Kaya mula po dito sa Eternal City of Rome, pinapaabot ko po ang pagbati sa inyong lahat, mga supporters, viewers, and followers of the Daily Gospel Reflection, sa lahat po ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa lahat po ng mga tumutulong sa pangailangan ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Palagi po kami magpapasalamat sa inyo at patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. Kanina pong Angelus, alas 12 ng tanghali dito sa Roma, ay tinanggap po namin ang blessing mula kay Pope Francis, ang ating kasalukuyang Santo Papa. At nais ko pong ibahagi din ang blessing na ito sa inyo, kasabay ng pagninilay na aking ibabahagi sa araw na ito, araw ng linggo, sa loob ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong ika-28 linggo sa karaniwang panahon, mula po dito sa Roma, the Eternal City of Rome, ay ibabahagi ko po ang pagninilay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ito po ay mula sa ika-22 kabanata at mga talata 1 hanggang 14. Sa ating Ebanghelyo, gumamit ang Panginoong Hesus ng isang talinghaga tungkol sa isang piging ng kasalan na inihanda ng hari para sa kanyang kaisa-isang anak. Ang title po ng pagninilay na aking ibabahagi sa linggong ito ay nagsasabing masayang piging na inihanda, tinanggihan at binaliwala. Sapagkat ang hari ay naghanda ng isang malaki at masayang piging para sa kasal ng kanyang nag-iisang anak. Kaya't ipinadala ng hari ang kanyang paanyaya sa mga dapat anyayahan, subalit ito ay nauwi sa isang malungkot na karanasan sapagkat marami po sa mga inanyayahan ay tumanggi sa pag-aanyaya ng hari. Nagbigay sila ng kanya-kanyang dahilan. Kaya tila isang palaisipan ang ating ebanghelyo sapagkat hindi po ordinaryong tao ang nag-anyaya. Ang nag-anyaya po ay hari. Ibig sabihin, lahat ng kanyang nasasakupan ay nararapat lamang na tumanggap at sumunod sa paanyaya sapagkat ang nag-anyaya ay ang kanilang hari. Subalit, nakalulungkot na sa kabila ng matinding paanyaya ng hari, nais ng hari mapuno ng mga tao ang bulwagan at ipinadala ang mga invitation sa mga dapat anyayahan, subalit nagawa pa rin nilang tanggihan. Kaya mga minamahal kong kapatid, ikaw ba ay katulad din ng mga taong inanyayahan sa ating talinghaga na sa kabila ng patuloy na paanyayaan ng Diyos, ang ating itinuturing na hari ng ating buhay, ay nagagawa pa rin natin siyang tanggihan sa maraming pagkakataon na tayo ay kanyang inaanyayahan. Ayon po sa isang old Chinese proverb, there are 3 things that don't come back. Namely, a thrown arrow, a spoken word, and a lost opportunity. Kaya huwag nating palalampasin ang mga mahalagang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin. If you are given an opportunity, take it, because opportunity does not knock
twice. In the end, the only things that we will regret are the chances that we did not take. Sabi po yan ng isang, hindi ko na maalalang manunulat. Kaya sa ating Ebanghelyo, ano po ba ang mga aral na tinuturo sa atin? Una, sinasabi po sa atin ng Panginoon, ang piging na inihanda ay simbolo ng langit na inihanda ng Diyos para sa ating lahat. Ang masayang piging ng kasalan ay naglalarawan sa masayang buhay na naghihintay sa ating lahat sa langit. Isang masayang piging para sa lahat, kasama ang ating Hari, ang ating Diyos. Ito ang buhay na ganap na nais ng Diyos para sa lahat. Isang buhay na handa na ang lahat para sa atin. Ang kailangan na lang natin ay ang yakapin at tanggapin ang paanyaya ng Diyos. Magiging kumpleto na ang lahat at wala tayong hahanapin pa, sapagat ang Diyos ay sapat na para sa ating kaligtasan at kaligayahan. Sabi nga po ni Santa Teresa ng Avila, solo Diyos basta, God alone suffices. With God, whatever life brings, we will learn to be happy and contented. Pangalawa, ang pagtugon sa paanyaya ay daan patungo sa pinakamahalagang biyaya at ang pagtanggi ay maaring mauwi sa pagsisisi. At yan nga po ang nangyari. Tinanggihan ng mga inanyayahan ng paanyaya ng hari, kaya't sa huli, dahil sa kanilang pagbabaliwala, ang dami pong nawala. Lalo tigit ang biyaya na mapabilang sa masayang piging, sapagkat ang paanyaya ay binaliwala, kaya't nauwi ang lahat sa pagkawala ng maraming mahalagang bagay. Mas pinili nila ang mga bagay na makamundo na sa tingin nila mahalaga at makapagbibigay sa kanila ng kaligayahan. Nakakalimutan nila na ang tunay na magibigay sa kanila para sa lahat ng pangailangan ay ang kanilang hari, sa pamagitan ng pagdalo sa isang masayang piging. Ito rin po ang nalilimutan ng marami sa atin ngayon. Nagiging abala tayo sa maraming bagay, subalit hindi natin nabibigyan ng pansin at pagpapahalaga ang mga bagay na higit na importante sa buhay natin. Alin ba ang dapat nating bigyan ng pagpapahalaga? Hindi ba't ang nagbibigay sa halip na yung mga bagay na ibinigay lamang sa atin? Pangatlo, may pamantayang sinusunod ang pagtugon sa paanyaya. Dahil tinanggihan ng unang paanyaya, ang paanyaya ay ipinaabot sa iba sapagkat nais ng hari na mapuno ang bulwagan. Subalit, sa pangalawang pag-anyaya, may dumalo pa ring hindi nakadamit mangkasalan. Sapagkat ang totoo, inihanda na po ang lahat. Pati ang isusuot ay inihanda na rin ng hari para sa mga dadalo. Subalit, hindi pa rin sinuot. Ito po ay kawalan ng respeto sa hari nag-anyaya. Kaya mga minamahal na kapatid, totoo naman po na kailangan natin maging handa at ihanda ang kalooban sa pagdalo natin sa piging ng Panginoon. Sa pag-harap tayo sa Diyos, kailangan handa na ang lahat. Pati yung mga bagay na ibinigay sa atin ay dapat dala-dala rin natin, sapagkat wala naman tayong dadalhin at ibibigay na hindi rin ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, masayang piging na inihanda, tinanggihan at binaliwala, kung kaya't ang dami ng nawala. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon na binibigay ng Diyos. Manalangin tayo, Ama naming banal, maraming salamat po sa patuloy niyong pag-anyaya sa amin. Batid namin na langit ang tunay naming hantungan. Huwag nawa naming baliwalain ang mga pagkakataong patuloy na binibigay sa amin upang kami ay makarating sa langit na iyong nihanda para sa aming lahat. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Ika-28 linggo sa karaniwang panahon, mula po dito sa Roma, the Eternal City of Rome. Pinapaabot ko po ang aking pagbati at pagpapala sa inyong lahat. Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.